Okay, nakatakdang maglabas po ng executive order ang Malacanang upang ipatupad ang nationwide smoking ban campaign ng Duterte administration sa lahat ng mga pampublikong lugar. Hindi lamang po sa Davao City kundi sa buong kapuluan. Indoor or outdoor will become smoke-free areas. Yossi Pamor, ha? So micro-level tayo mga kaibigan, ipinatupad bilang ordinansa sa Davao up to macro-level approach. Yan po'y programa ng Pangulong Duterte matagal na sa Davao City. Sakop po ng smoking ban, parke, mga bus stations, mga pampublikong lugar at sa lahat na kinukonsiderang mga public places. So hit pa, Yossi, ha? Itilayo mo sa akin yung usok ng sigarilyo dahil pollution po yan at nakakasira po yan sa kalusugan ng tao. Paninigarilyo ay nagdudulot po ng samot-saring sakit sa katawan. Kaya't iwasan niyo po ang paninigarilyo both to smokers and of course ang biktima po ng second-hand smoke. Ang Davao City smoking ban ay matagal na pong kinilala ng World Health Organization, WHO bilang epektibong smoke-free measures sa urban setting. Nagsimula sa Davao, ulitin ko po, ipatutupad na sa buong kapuluan. Maliban po sa nakatakdang EO, isusulong din ng Department of Health ang amendment na batas, Tobacco Regulation Act of 2003, lalo na po itong point of sale advertisement at designation ng smoking areas. Ay nako, saklaw din po dyan yung takatak boys dyan sa EDSA. Ha? So there is a need to revive the ban. Ito pong point of sale advertisement ng mga produktong Yossi o restrictions ng outdoor advertising ng produktong Yossi. Dapat lang mga kaibigan dahil isang Pilipinas na sa mga signatory sa Convention on Tobacco Control ng World Health Organization. So goal po natin ngayon, gagawa talaga ng statute, gagawa ng batas dyan po sa Kongreso at hindi lang po aasa tayo sa executive order. So maganda naman ang pinapakita ng pamalang Duterte political will dyan po sa pagpapatupad ng executive order. Nakita po natin mga kaibigan ang consistency ng Pangulong Duterte sa mga pangakong ipinangako niya noong panahon po ng kampanya laban sa illegal na droga, laban sa korupsyon, laban sa kriminalidad at ito po ang kanyang prinsipyong paninindigan lalo na sa kapakanan, welfare ng sambayan ng Pilipino, lalo na po sa pangkalusugan. Yan po So sa latest survey, alam po natin, good news ito latest SWL survey ngayon, tumaas pa ang excellent trust rating ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte and clearly affirming Filipinos' faith and confidence in his leadership. Yan po mga kaibigan. 83%, mataki mo yan? 83% ng mga respondents ang nagsasabing malakas ang tiwala ng Pangulo o plus 76 net public satisfaction. Oras na? Okay, sa susunod na issue at na komentaryo mga kaibigan, yung likod, Aljo Bedio. Dagang kay salamat, dalaga ng Diyos. Balikan muna natin ang ating mga barkada sa GMP. Good morning, Pilipinas!